Kailangan maintindihan ng bawat isa, ano ba yung church? Sino ba yung church? Sapagkat sa pagdaan ng maraming taon, thousands of years, bago pa si Jesus Christ ay dumating siya in the human body, may kanya-kanyang mga relihiyon na at nagpatuloy ito as part of the deception of the devil. Kaya maging sa panahon ni Jesus Christ, may mga tao na pupunta sa templo at sinabihan niya yung kanyang mga gods, bakit itong mga tao na ito nandito? Ibig sabihin, bakit hindi sila nakapangsuot ng pangkasal? Ibig sabihin, yung mga tao pumupunta sila hindi dahil Diyos ang hinahanap nila. Sabi ng Panginoon, gapusin niyo mga yan, itihagi sa apoy. Kasi siyempre tinitingnan ng Diyos, ano ang intention mo? Bakit ka lumalapit sa Diyos? Bakit ka nandito? Ano bang intention mo? Anong motibo mo? Now, Jesus Christ, ito yung unang pahayag niya kung sino at kung ano ang church. In the book of Matthew, nagtatalo ang mga alagad kung ano ang pagkakilala. Kasi kung sino yung totoong may relasyon kay Kristo, yun ang tunay na church. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, He asked His disciples, saying, whom do men say that I, the Son of Man, be? So tungkol ito, how God revealed Himself. So hindi ibig sabihin lahat ng tao ay maging anak ng Diyos yan. Sa New Living Translation, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, who the people say that the Son of Man is? Anong pagkakakilala nila sa anak ng tao? Meaning, it refers to the human body of Jesus Christ. Verse 14, well, they replied, some say John the Baptist, some say Elijah, and others say Jeremiah or one of the other prophets. Alam niyo, hindi naintindihan ng mga alagad at that time. Then He asked them, but who do you say I am? Kayo, anong pagkakilala niyo sa akin? And then si Peter lang ang sumagot. At the same question ang tanong din sa bawat isa sa atin dito ngayong umaga. Next verse. Simon Peter answered, you are the Messiah, or Christ, the Son of the living God. So alam niya, meaning, Jesus revealed Himself to Peter. So ang church ni Jesus, hindi ito pangalan ng isang relihiyon. Ito ay individual na tao when Jesus revealed Himself to, meaning, magkaroon ka ng encounter, hindi yung relihiyon. Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God, meaning Christ. Verse 17, Jesus replied, you are blessed, Simon, son of John, because my Father in heaven has revealed this to you. You did not learn this from any human being. So, ang pagiging anak ng Diyos is not through any human understanding or explanation. Pakinggan niyo mabuti ito. Jesus replied, you are blessed, Simon, son of John, because my Father in heaven has revealed this to you. Sinong tinutukoy niyang Father in heaven? It refers to the Holy Spirit. You did not learn this from any human being. 18. Now I say to you that you are Peter, which means rock. And upon this rock I will build my church. Nakita niyo mabuti ito. The church of Jesus Christ. Sa King James Version. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Makinig kayo. Kung ang iyong paninindigan ay Hope Church, hindi ka maliligtas. Catholic Church, hindi ka rin maliligtas. Baptist Church, hindi ka rin maliligtas. Walang kaligtasan dyan. Sapagkat ang sinasabi ng Panginoon, si Jesus Christ ang siyang nagtatatag ng church. Ano itong church? Ito'y individual na tao. Ito'y individual na tao.
Church. Ano ba itong church? Yung nakakilala, ibig sabihin, when God revealed Himself to you. Matthew chapter 11, verse 25 to 27. So ano man ang reliyon, kaya halimbawa, lagi yung pinangangalandakan Hope Church, you are not saved. Hindi ka ligtas dahil sa Hope Church. No. Hindi ka ligtas dahil may reliyon. No. Hindi po pwede yan. There's only one Savior, that is God. At ang ginamit ng Diyos para iligtas ang tao is the body and the blood of Jesus Christ, the human body. Okay. At that time, Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. Makinig kayo mabuti. This is the only way for you to know God, para ikaw ay magkaroon ka ng salvation sa New Living Translation. At that time, Jesus prayed this prayer, O Father, Lord of heaven and earth, thank you for hiding these things from those who think themselves wise. So kung ikaw, tingin mo sa sarili mo, marunong ka, nakapag-aral ka, now I tell you, you are far away from God. Malayo ka sa Diyos. Bakit? Walang anumang karunungan ng tao na maaring makakilala sa Diyos. Romans chapter 3. No one understandeth God. Maaring nandito ka, but you don't have a relationship with God. Hindi ka naman talaga anak ng Diyos. There is none that understandeth. There is none that seeketh after God. Ano bang hinahanap ng tao? Di ba? Pera lang. Di ba? Position mo. Baka pagtapos sa pag-aaral, may trabaho, makapag-asawa, finish. So, itong buhay na ito ay parang hayop. Hindi ganito ang anak ng Diyos. There is none that understand it, there is none that seek it after God. Sino ang hinahanap mo? Kilala mo ba ang Diyos? Anong relasyon mo sa Diyos? Ano ka ba? Ganyan ba pagka nandito ka, magkukwentuhan pa kayo? Next verse. They are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that do it good, no, not one. So maraming mga tao, mga religious sila, but ano sinasabi niya? They are unprofitable. Wala silang saysay sa Diyos. Sa New Living Translation, pakiklik yan. All have turned away. All have become useless. Kita niyo yan? All have become useless. No one does good, not a single one. So ang question ngayon, ano ba ang intention mo? Para lang dumalo ka rito? Sapagkat may kaibigan ka? Sapagkat yung anak mo ay nandito? O kay magulang mo nandito? You're wrong. Mali ka. This is not a religion. We are talking about the Church of Jesus Christ. Bakit? Kasi ang ililigtas lang ng Panginoon is yung church niya. Hindi Hope Church, yung church ni Jesus Christ. So, maaring nandito ka, pero hindi ka church ni Jesus Christ. I'm sorry, hindi ka maliligtas. All have turned away. All have become useless. No one does good, not a single one. Walang maaring makakilala sa Diyos. Kasi ang mga tao, sila yung nasusunod yung gusto nila. Now, go back to Matthew chapter 11. Makinig kayo mabuti. At that time, Jesus prayed this prayer, O Father, Lord of heaven and earth, thank you for hiding these things from those who think themselves wise and clever, and for revealing them to the childlike. Kanino lang ipinapahayag ng Diyos ang kanyang sarili? Childlike. Ibig sabihin, hindi kang masusunod. Huwag yung pipilitin mo yung gusto mo. Pag pinilit mo yung gusto mo, meaning, hindi ka po pwedeng maging anak ng Diyos. With God, walang free will ang tao. Kasi, wala naman talagang totoong free will eh. Dalawa lang ang will ng tao. It's either the will of Satan or the will of God. Alin dyan ang nasusunod sa iyo? Is it the will of God or the will of Satan?
Kapag sinabi mong will of Satan, ikaw na susunod. You love the world, you love yourself. Umaatin ka, pero useless ang buhay mo. Nakita nyo yan? Useless. Meaning, God cannot use you. God cannot move in your life. Why? Kasi you live according to your free will. Akala mo, will mo yan. That is the will of Satan. Walang will ang tao. It's either the will of God or the will of Satan. Paano nagaganap yung will of God? It's the Holy Spirit working in and out of your life. Hindi ka ba magkamali o magkasala? Maaaring magkamali at magkasala ka, but the Holy Spirit that dwells inside of you will continue to transform you until the day of Jesus Christ. But the evil one, the evil spirit, magpapatuloy na iudyok sa iyong katawan to disobey God until the end of your life. So maaaring nandito ka, but the Holy Spirit is not doing anything for the glory of God. Nakita nyo? Hindi ba kakilos ang Diyos sa iyo? Yes, nandito ka, umuupo ka, nandiyan ka. Yan ang sinasabi kanina sa Romans, unprofitable, useless. Tama lang na maupo ako. Pero wala namang ginagawang Diyos sa akin. Tanong, anak ba ng Diyos? No. Ligtas ba yan? No. At that time, Jesus prayed this prayer, O Father, Lord of heaven and earth, thank you for hiding these things from those who think themselves wise and clever and for revealing them to the childlike. Yes, Father, it pleased you to do this way. My Father has entrusted everything to me. No one truly knows the Son except the Father, and no one truly knows the Father except the Son and those to whom the Son chooses to reveal Him. Nakita niyo yan? So, ang Diyos ang pumipili. Diyos lang ang pumipili. Hindi natin pwedeng ipilit yung sarili natin na tayo iligtas ng Diyos na. Hindi pwede yun. Ang Diyos ay Diyos. God is a sovereign God. God is God. Walang pwedeng bumago sa Diyos. It's either sumunod ka sa Kanya, repent, kung maaawa ang Diyos. Nobody can repent unless God will pour out His mercy. Pag hindi naawang Diyos sa tao, hindi ka pwedeng mag-repent. Pag sinabing repent, magbabago ka from that nature. Anong nature na ito? Galing kay Adan na ipinasa sa nanay at tatay mo, lahat nakadeposito sa iyo to disobey God. Maaaring mabait ka, but you keep on disobeying God. So, anak ba ng Diyos ito? No. Hindi anak ito ng Diyos. So, tingnan natin mabuti ito. In the book of Romans, chapter 9, ang Diyos ang pumipili. Ang Diyos ang pumipili para gawin niyang church ni Jesus Christ. Siya ang pumipili. Hindi natin pwedeng piliin ito at ipilit yung sarili natin. For God said to Moses, I will show mercy to anyone I choose. And I will show compassion to anyone I choose. So, ang Diyos ang namimili kung sino ang tao na kanyang gustong kawaan. Sino yung taong gusto niyang kahabagan? Yung tao na parang sanggol. Hindi siya umaasa sa kanyang sarili. Alam niyo, ang sanggol, hindi umaasa sa kanyang sarili. Tama lang na umiyak yan. At agad-agad, yung ina ay tumutugon sa kanya. Ikaw gumagawa ka ng sariling paraan mo. So, hindi ganyan yung childlike. Next verse. So, it is God who decides to show mercy. We can neither choose it nor work for it. Hindi natin pwedeng piliin ito. Hindi natin pwedeng pagsikapan ito. Maring sinasabi niyo, maawang Diyos sa akin kasi nasa Hope Church ako, mabuti nandito ka. Pero ang tanong dito, pupwede ba na maawa ang Diyos sa iyo, sa iyong kalagayan, sa iyong attitude, sa nature mo? Nandiyan nabubuhay ka lang sa 5 senses. Saan galing yung 5 senses na yan? Galing sa ninuno mo na yan yung koneksyon ni Satan. So alam niyo yan kung ano yung 5 senses na yan. So it is God who decides to show mercy. We can neither choose it nor work for it. 17. For the scriptures say that God told Pharaoh, I have appointed you for the very purpose of displaying my power in you and to spread my fame throughout the earth. So maging si Pharaoh, pinili din ng Diyos. Why? Anong purpose? To declare the power and the majesty and the glory of God. That God is sovereign.
Next verse. So, kung ikaw ay nasa side ka na basura, pinili ka rin ng Diyos because of your stubbornness. So you see, God chooses to show mercy to some, and He chooses to harden the hearts of others so they refuse to listen. So lahat ng tao, pinili pala ito. Yung isa for salvation, yung isa is for destruction. Ay bakit naman pinili ng Diyos yung tao na mapunta sa impyerno? Because of their stubbornness. Dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Next verse. Well, then you might say, why does God blame people for not responding? Haven't they simply done what He makes them do? Sa Amplified Version. You will say to me, why then does He still find fault and blame us for sinning? Bakit i-blame ako ng Diyos na nagpapatuloy ako sa pagsuway? For who can resist and withstand His will? Bakit mo i-blame ang Diyos? Kung mapapahamak ka, hindi mo pwedeng i-blame ang Diyos. Kasi nagbigay na, sinabi nga ng Panginoon in the book of Deuteronomy, behold, I set before you this day, life and death. Life, if you obey the commandments of the Lord your God, and death, if you will not obey the commandments of the Lord your God. So mula pa sa lumang tipang ibinigay na ng Diyos ang kanyang platform para sa mga tao, those who obey and disobey Him. So it's up for you to choose. Kaya sinabi ng Panginoon, I advise you, choose life. Piliin mo ang buhay. At ikaw ay mabubuhay. Pero anong pinipili ng tao? Di ba sarili mo? Pinipili mo yung kagustuhan mo? Ayan. I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life that both thou and thy seed may live. Piliin mo ang buhay para ikaw at ang iyong mga anak, ang lahi mo ay mabubuhay sila, maliligtas sila. May decision ka na dapat gawin. So kapag decision mo ay ayaw mo, hindi ka pipilitin ng Diyos. So maaaring maliligtas yung anak mo o yung magulang mo, pero ikaw hindi. Tatandaan nyo yung 12 tribes of Israel. Isa sa mga anak ni Jacob, doon magmumula si Antichrist. Go back to Romans. You will say to me, why then does He still find fault and blame us for sinning? For who can resist and withstand His will? But who are you? Anong sagot ng Diyos sa'yo? Who are you, a mere man, to criticize and contradict and answer back to God? Will what is formed say to Him that formed it, why have you made me thus? Pwede ka bang magreklamo sa Diyos? Hindi. Next verse. Has the pattern no right over the clay to make out of the same mass lump one vessel for beauty and distinction and honorable use, and another for menial or ignoble and dishonorable use sa ibang translation? So ang Diyos pumipili. Because of the stubbornness of the heart, maring gagawin kang basurahan. Dahil naawa ang Diyos sa'yo, well, gagawin ka niya na mabuting buhay. That's salvation. Putting the Holy Spirit. So tanungin mo yung sarili mo, are you for this? Are you for the honor of God or dishonor? Para saan ka ngayon dyan? Ang tunay na ligtas is, niligtas ka ng Diyos to give honor to God according to His purpose. Okay? Tiligtas ka ng Diyos hindi para matulog ka. When a potter makes jars out of clay, doesn't he have right to use the same lump of clay to make one jar for decoration and another to throw garbage into? Ilan kaya sa inyo dito, yung ang Diyos ay naliligayahan sa inyo?
You are called, saved by God, to honor Him. Or, nandito ka dahil basura ka lang. Ano ka ngayon? Sino ka ngayon? Hindi natin pwedeng ipilit kung anong gusto natin sa Diyos. Siya ang namimili kung sino yung tao na kanyang kaawaan. So, kapag kinawaan ka ng Diyos, makinig kayo mabuti, magaganap ngayon yung salvation sa iyo. Sino yung taong kaawaan niya? Yung katulad ng sanggol, hindi niya pwedeng ipilit kung ano ang gusto niya. Habang pinipilit mo yung gusto mo, meaning, hindi pwedeng maawa ang Diyos sa iyo. Titus chapter 3 verse 5. Not by works of righteousness which we have done. Ano yung works of righteousness? Mabait ka. Mahusay ka makipagkapwa-tao. Kapwa-tao. Pero, kaaway ka ng Diyos. Kaaway ng Diyos. Nakita niyo, why? Kasi walang awa ang Diyos. Hindi dumarating ang awa ng Diyos sa tao. Dahil, ang tao is stubborn. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Paano nagliligtas ang Diyos? Ayon lang sa Kanyang awa. Hindi dahil magaling ka. Hindi dahil mabait ka. Anong sinasabi ng Panginoong kabaitan mo? Your righteousness is only as filthy rags before God. Pakiklik yan. In the book of Isaiah. Ang iyong kabaitan ay katulad lamang sa isang napakaduming basahan ito sa Diyos. But we are all as unclean things. And all our righteousness are as filthy rags. Ano daw ang kabaitan mo sa harapan ng Diyos? Katulad lamang ito ng napakaruming basahan. Ang buhay natin, makinig kayo mabuti, kapag naawa ang Diyos, papasok mo na dito yung ginawa ni Kristo. The redemptive work of God through the body and the blood of Jesus Christ. So papasok dito yung repentance, yung tunay na pagbabago. Bakit? Hindi Hope Church ang napako sa krus. Hindi Baptist Church ang napako. Hindi Catholic Church ang napako. Hindi Iglesia ni Cristo ang napako. Hindi Methodist Church ang napako. Acts chapter 4, verse 12. Isang pangalan lang yan. And that is the name of Jesus. Neither is there salvation in any other. For there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Isang pangalan lang ang ibinigay upang ang tayo maligtas, and that is the name of Jesus. Bakit Jesus? That is the name of God. Pero kailangan mo na matanggap yung awa ng Diyos. Dahil ang awa ng Diyos lamang ang magbibigay ng kaligtasan sa tao. Paano maawa ang Diyos? Makinig kayo mabuti. Maawa lamang ang Diyos sa tao kapag siya, hinahanap niya ang Diyos lang. Hindi siya naghahanap ng pera, ng bahay, ng kotse, ng promotion. Hindi. Hinahanap lang niya ang Diyos. Diyos lang ang hinahanap niya. In the book of Jeremiah, ang sabi niya, and you shall seek me and find me when you shall search for me with all your heart. Hanapin mo siya. Hindi dahil kailangan mo ng pera. Huwag mong hanapin ng pera. Huwag mong hanapin ng promotion. Kasi yung promotion na yan, pera na yung pinagsisikapan ng tao, kahit mabuti man, mabait man, o masamang tao, pare-pareho lang yan man. Wala yan. Pareho lang yan. Sinong hanapin mo? Yung Diyos na nagliligtas. Yung Diyos na nagliligtas at siya rin yung Diyos na may kapangyarihang pumatay at magdala sa iyo sa impyerno. Siya yung iyong hanapin. And you shall seek me and find me when you shall search for me with all your heart. Sino ka ngayon kapag wala ka dito sa church? Ano ginagawa mo sa buhay mo paggising sa umaga? Ano ginagawa mo? Are you thirsty for God? Are you thirsty for the Word of God? Ikaw ang nakakaalam at nakikita yan sa buhay mo. Anong sabi kanina? Yung tao na hindi totoong ligtas, unprofitable, walang silbi ang kanilang buhay. You see that? Now, ano ngayon ang mangyayari kapag ikaw ay ligtas na?
makinig kayo mabuti. It's very important for every person na ikaw ay maligtas. Dahil itatatak ng Diyos ang banal na Espiritu as an ownership, God's ownership. Titus chapter 3 verse 5, makinig kayo mabuti. Not by works of righteousness. So, maging mga kabataan, hindi kayo maligtas dahil nandito. Tingnan mo yung kasama mo, di ba? Sabi mong disciple, bakit natutulog yan? Not by works of righteousness, which we have done, but according to His mercy, He saved us. Paano kayo niligtas ng Diyos? Naawa ang Diyos. Kaya nga, alam nyo, ako'y born again, naintindihan ko yan, na ako'y iniligtas ng Diyos dahil lamang sa awa niya. Naawa ang Diyos. Kasi, ang daming nangangaral sa akin, wala naman. Wala. Halos lahat ng relihiyon na pasukan ko na. Pasukan ko, Katoliko, lahat. Pati yung tawag nito, yung Buddha, Buddhist, Namyoho Renge-kyo, matagal din ako yan. Iglesia, lahat yan. Saksi ni Jehovah. Naranasan ko yan. Sa English yung saksi ni Jehovah, Jehovah's Witnesses. Narinig nyo? Halos napasok ko lahat yung mga relihiyon. Pero lahat naman yung mga leaders ng relihiyon na yan, kasama ko rin sa inuman. Monsignor, kasama ko sa inuman. Sa iglesia, kasama ko rin sa inuman. Sa Islam, kasama ko rin sa inuman. Lahat eh. So, walang kaligtasan sa relihiyon. Sabi mo sa iyong katabi, dito hindi relihiyon dito. Ikaw ba ay church ni Jesus Christ? Are you the church of Jesus Christ? Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Sino ang magbabago sa atin mula doon sa bloodline na buhay natin, the five senses? The Holy Spirit. So, ang gagawin ni Jesus Christ, i-reconcile ka niya sa Diyos through the body and the blood. Kaya dyan papasok ngayon, the mercy of God, mag-a-apply ito through repentance. So, once na pumasok ang Holy Spirit na sa'yo, yan na papasok din sa'yo, ilalagay ng Holy Spirit to love Jesus. Mas mahalin mo ang Diyos kaysa yung trabaho mo. Mas mahal mo ang Diyos kaysa pananahi mo. Iwanan mo lahat yan, alang-alang kay Jesus. Walang nag-amen. Kasi hindi anak ng Diyos eh. Ano sinasabi ng Panginoon? Ang sino mong hindi kayang iwanan ng kanyang magulang, ang kanyang asawa, ang kanyang bahay, ang kanyang lupa, alang-alang sa akin, hindi siya karapat-dapat. Kaya nung nangyari kayo, Zacchaeus, nung ma-encounter niya si Jesus Christ tulad ng sinasabi niya dito, nagsalita si Jesus. Zacchaeus, bumaba ka na, papasok ko sa iyong bahay. Buong pamilya, iniligtas. At ano ang sagot ni Zacchaeus? Mahal na mahal niya ang Diyos. Sabi niya, Panginoon, kalahati ng kayamanan ko ay aking ipamimigay. So nakita niyo, the Holy Spirit will fill your heart with the love of God kapag ikaw totoong anak ka ng Diyos. Kaya sabi ko nga, maaari kang umatin dito palagi, pero manatili na hindi ka anak ng Diyos, hindi ka talaga ligtas. Nakita niyo yan? At sa halip, ang makikita mo palagi, ang papansinin mo palagi, yung mga mali ng iyong kapwa. Kung anak ka ng Diyos, ikaw ay magiging blessing sa mga tao na sa tingin mo ay mali sila. Amen? In the book of Galatians, anong sinasabi diyan? Kapag kayong isang kapwa mo ay nagkamali o nagkasala, ikaw na may Holy Spirit, restore them. Pag-ibig na yan. Ayan o. Brethren, if a man be overtaken in a fault, you which are spiritual, restores us and one in the spirit of meekness. Considering thyself, lest thou also be tempted. So, yan mo makikita ngayon, anak ka ng Diyos. Ilan sa inyo dito anak ng Diyos? Kaya wala kang makikita in the Bible na ito nga, ayaw ko na yan. Natisod ako. Bakit ka natisod? Kasi hindi ka naman anak ng Diyos eh. Natural lang na matisod ka because you are living in darkness. Nabubuhay ka sa dilim. Natural lang yan.
But those who are saved, living in the light, never na matitisod. Why? Because they have the Holy Spirit. Nasa kanila ang Holy Spirit. And they are restoring those mga tao na nagkakamali o nagkakasala. Alam niyo ba kung ano lang kaaway ng Diyos? Yung mga rebelde sa Kanya at yung mga magdanakaw sa pera. Kapag ang tao ay greedy sa pera, sigurado yan. Walang salvation yan. Rebellious people, walang salvation yan. Now, kapag ikaw iniligtas, ito ang purpose ngayon ng Holy Spirit. Siya ang magdadala sa rapture. Kaya without the Holy Spirit, hindi ka niya maaaring dalhin. Alam niyo ba, si Jesus Christ nasa langit yan. Hindi pa siya bumababa. Kaya nga, maging sa prayer, marami sa inyo na hindi marunong mag-pray. Anong sinasabi ng Romans? You do not know how to pray. But the Holy Spirit will intercede because hindi ka marunong. Hindi mo alam kung paano ka mag-pray. The Holy Spirit will teach you. Sinong kakausapin mo? The Holy Spirit. Kaya nga, sinasabi in the book of Jeremiah, God is watching. Who is God? Jesus. Minamasdan ng Panginoong Hesus na ang mga salita niya ay matupad ito sa kanino, sa kanyang mga anak. Sino ang tutupad? The Holy Spirit. Sinong kausapin mo? The Holy Spirit. But in the name of Jesus. Then said the Lord unto me, Thou hast well sinned, for I will hasten my word to perform it. Kita niya yan? Minamasdan ng Diyos, ng Panginoong Hesus, na matupad ang kanyang mga salita sa iyo. Sino ang gagawa nito? The Holy Spirit. Jesus Christ is finished, done. Pagbalik ni Jesus Christ, hindi siya Savior, siya ay hukom. Siya ay hukom na. Now, makinig kayo. Ang Holy Spirit, siya ngayon ang magbibigay sa iyo ng love of God, love for God, and thirst for the Word of God. Kung hindi ka nauuhaw sa salita ng Diyos, makinig kayo mabuti. Hindi ba karamihan ng tao, let's say, estudyante, di ba, nagkukulitan lang kayo? Halimbawa, magkakasama kayo sa trabaho, let's say, St. Peter, wala kayong pinag-uusapan kundi St. Peter. Hindi nyo pwedeng pag-usapan si St. John kasi bawal yun. Di ba? So, nung pinag-uusapan nyo, halimbawa, tinapay, hanggang tinapay lang kayo. Bakit? Kasi yun ang laman ng puso mo. Yun ang laman ng puso mo. Yun din ang laman ng utak mo. Pero if the Holy Spirit is inside of you, kahit saan ka, kahit anong negosyo, ang pinag-uusapan palagi ay walang iba kundi si Jesus Christ. See? Then said the Lord unto me, Thou hast well said, for I will hasten my word to perform. Di ba mapapansin nyo yan sa inyong sarili? Di ba? Aatin ka ngayon. Nandito ka ngayon. Tingnan mo after this service, lalayas ka. Yung buhay mo bago ka dumating dito, babalik ka doon kasi nga hindi ka naman ligtas, hindi ka naman talaga born again. Bukas is another day. Maaring sa school ka, maaring sa trabaho ka, maaring sa bahay ka, but your attitude, your character, your emotion, your five senses, manatiling ganun. So yung routine ng buhay mo everyday, walang pagbabago because walang Holy Spirit sa puso ng tao. Hindi ba paggising mo sa umaga, ang unang binabasa mo cellphone, not the Word of God. Bakit? Walang Holy Spirit, hindi ka naman ligtas eh. Bago ka matulog, anong binabasa mo? Di ba cellphone pa rin? Not the Word of God. Ibang taong kinakausap mo, not the Holy Spirit. Instead of communing with the Holy Spirit, hindi nangyayari sa'yo dahil wala sa'yo ang Holy Spirit. Dahil hindi ka talaga anak ng Diyos. Anong ginagawa? Pagdating ng gabi, nagkukompute ka kung magkano yung kinita mo. Halimbawa, nagtitinda ka ng itlog maalat. Yun. Hanggang doon ka lang. Dahil walang Holy Spirit sa'yo. See? Now, makinig kayo mabuti. Ang Holy Spirit ngayon, ito ay itinatatak ni Jesus Christ upang ang taong ito ay maging pag-aari ka ng Diyos. The assurance of salvation. Makinig kayo mabuti. Siya
ang magtatatak nito. In the book of Ephesians chapter 1 verse 13 to 14, ito ang tunay na anak ng Diyos. Kaya pag tinanong ka, sabi mo yung totoo, ano ka ba? Anong relihiyon mo? Kaya alam niyo yung mga kausap ko, pag nagtatanong sa akin, anong relihiyon mo? Sabi ko, wala. Ano ka pala? Anak ako ng Diyos. Kaya nagugulat sa akin yung mga Chinese, yung mga Buddhist. Sabi ko, ikaw, Buddhist. Oh, sabi ko, Buddhist, sabi ko, is dead. Buddha is dead. That big tummy, dead. Tawa sila sa akin. Sabi sa akin, pumunta nga ako doon sa templo, bibili ako ng bahay, ng baboy, malaki, ihandog ko. Sabi ko sa kanya, Peter, give that big pig. Sabi ko, doon sa mahirap na tao. No, I will offer to Buddha. Sabi ko, that's nothing. Buddha is dead. Buddha is dead. Tapos sabi niya sa akin, hindi, pupunta rin ako doon sa Christian church eh. Anong Christian church na naman? Sabi ko, the same. Sapagkat ang problema, ikaw. Sabi niya, mag-offer din ako doon sa Katoliko eh. Kanino ka mag-offer? Doon, sabi niya sa ribulto, you're dead. You're offering something to the dead. Di ba ganyan ka rin? Anong gusto ng Diyos na i-offer mo? Your body. Bakit? Kasi yung body, yung katawan mo yan, composed of 5 senses. Nandiyan lahat yan sa iyong katawan. The 5 senses. And that 5 senses must be transformed into the divine senses of God. Para yung Holy Spirit patuloy kang baguhin araw-araw. Marami tayong pagkakamali araw-araw. Pero ang tinitingnan ng Diyos sa iyo is your obedience to Him. Alam niyo kung ano sinasabi ng Panginoon in the book of Philippians? Pakiklik nga natin yan. Because of your partnership with the gospel, patuloy kang aayusin ng Holy Spirit until the coming of Jesus Christ. Okay. Philippians. Oh, hallelujah. Sa New Living Translation. For you have been my partners in spreading the good news. Nakita niyo yan? So maaaring hindi ka preacher, but you keep on telling to your friends, families, schoolmates, kasama mo sa trabaho, about Jesus. Kasi diyan mo malalaman kung anak ka ng Diyos. Makinig kayo mabuti. Ano ang lumalabas sa bibig mo? Kung anak ka ng Diyos, Romans chapter 10, verse 9 and 10. But if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For out of the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. So para mapatunayan mo sa iyong sarili na ligtas ka, nagbinta ka ngayon ng itlog, number 1 pa rin si Jesus na sinasabi mo. Hindi yung trabaho, hindi yung negosyo, but Jesus Christ. Kasi sinabi ng Panginoon, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. So anong lumalabas sa bibig mo? Sa school, sa pamilya, sa kaibigan, sa trabaho, sa negosyo, anong lumalabas sa iyo? Is it Jesus Christ and the Word of God? Kung hindi, I'm sorry. Hindi ka anak ng Diyos. Nandito ka lang, isa kang relihiyosong tao, but you are not a child of God. Humingi ka ng awa sa Diyos. Seek God with all your heart. Anytime from now, magra-rapture yan. Darating at darating si Jesus Christ. So, may problema ka man sa buhay mo, wala pang maayos yan because we are still in the human body, the earthly bodies. But the Holy Spirit is the one working in and out of your lives. For you have been my partners in spreading the good news about Christ. From the time you first heard it until now. And I am certain that God who began the good work with you will continue His work hanggang kailan until it is finally finished when on the day when Christ Jesus returns. So ano lang ang concern ng Diyos sa iyo? Do you have the Holy Spirit? Let the Holy Spirit do the purposes of God in your life. Ano ito? To preach repentance and make the people the disciples of Jesus Christ. Huwag mong imbitahin. Gawin silang alagad ni Jesus Christ. Hallelujah. Ilan sa inyo dito ay anak ng Diyos? Now, Ephesians chapter 1 verse 13 to 14.
And now you Gentiles, sa King James, in whom you also trusted after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after you believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Nakita nyo? Yung mga taong kinaawaan ng Diyos, kinahabagan ng Diyos, ano ang assurance of salvation? Tinatatahan ka ng Holy Spirit. Ano ang purpose nito? Para gawin yung layunin ng Diyos sa iyo. Not your will, not your purpose, but the purpose of God. So ang tanong dito ngayon, is the Holy Spirit inside of you doing His purposes, the purpose of God, or no? Kasi kung hindi anak ng Diyos yan. Ulitin ko, pagdating sa Diyos, wala tayong free will. It's always the will of God. Anong sabi ni Jesus? Nasa krus na siya. If it is possible, Father, if it is possible, let this cup pass from me. But not by will, but thine will be done. Kalooban mo, Panginoon. Who brought Jesus Christ's body on the cross of Calvary? The Holy Spirit. So the Holy Spirit will bring you to the point of crushing your life. Not to be comfortable in the flesh, but to crush you in order to manifest the glory of God in your life. Nakita nyo? In whom you also trusted, after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after you believe, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Next verse. Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Paano gagawin ng Holy Spirit? Makinig kayo mabuti. In the book of 1 Corinthians chapter 15, ano ang gagawin ng Holy Spirit? Yan bang katawan mong yan ang madadala sa rapture? No. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Hindi yung katawang yan. Hindi yung katawang yan. Let the Holy Spirit use that body to do the purposes of God. Hindi yung katawan mong yan. Hindi yung nakikita natin ngayon ang siyang madadala sa rapture. No. Now this I say, brethren, that flesh and blood. Flesh and blood. Bakit? Kasi wala na itong flesh and blood na ito. This is corrupted because of Adam's disobedience. Corrupt ito. Ligtas lang tayo, the soul, because of what Jesus Christ did at the cross of Calvary. Pero itong katawang ito, walang pag-asa ito. Sabi mo sa iyong katabi, yung katawang yan ay walang pag-asa yan. Walang pag-asa yan. Now this I say, pansamantala, kung anak ka ng Diyos, nandito ka sa ibabaw ng lupa sa ngayon, you become the temple of the Holy Ghost. But that body needs to be transformed. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Baka iniisip ninyo na ang ililigtas ng Diyos ay yung katawan mong yan. Hindi. Hindi. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Neither doth corruption inherit corruption. Next. Behold, I shew you a mystery. We shall not all sleep, but we shall be changed. Ano ang gagawin in the twinkling of an eye? In the twinkling of an eye, makinig kayo mabuti, sa isang kisap mata lang, pagtunog ng trompeta ng Diyos, makinig kayo, yung Holy Spirit na nandiyan sa puso mo, isang kisap mata lang, yung Holy Spirit na yan, babaguhin niya yung katawan. Yung katawan yan, babalik ito in the twinkling of an eye sa lupa, and then, lilikhaan ka ng bagong katawan ng Holy Spirit, and that body is a glorious, glorified, or a spiritual body. Nakikita pa rin yan, but it's already a glorious body. In the moment, New Living Translation, it will happen in a moment. Bakit kayo mabuti? Kasi maintindihan mo ito kung talagang concerned ka sa iyong kaluluwa. Pero kung hindi ka ligtas, ang ambition mo palagi, ang isip mo palagi is the things of the world. Hindi ka concerned sa iyong eternity. It will happen in a moment. In the blink of an eye, at malapit na tayo dyan, ako'y naniniwala, anytime from now, magra-rapture yan. It will happen in a moment, in the blink of an eye, when the last trumpet is blown. For when the trumpet sounds,
Those who have died will be raised to live forever. And we who are living will also be transformed. Makinig kayo mabuti. So kung ikaw ay hindi ka anak ng Diyos, tingnan mo na ang buhay mo. Once na naiwang ka, wala ka ng pag-asa. It's a hopeless life. Why? Maliban sa dadaan ka sa great tribulation, at the end of the day, dadalhin ka rin doon sa lake of fire. Now, this is your time to seek God with all your heart. Hingin mo yung awa ng Diyos. Hingin mo yung awa ng Diyos. Dahil walang pag-asa ang tao. Maring nandito ka, umaring ka, every Sunday or every Wednesday, but you remain as a religious person. Hindi ka talaga tutay ang anak ng Diyos. Anong sinasabi ng Panginoon? Ang mga tao ito are unprofitable in the kingdom of God. Now, go back to Philippians chapter 1. Verse 5. Ano ang bahagi mo ngayon? Is God has already given you the operation of the Holy Spirit manifesting in your body? For you have been my partners in spreading the good news. Now, naalaala ko, yung church ng Macedonia, ang kanilang part, mula sa mahirap na buhay nila, they contributed their finances to be part of the gospel. Why? Because they love the Lord. Nasa kanila ang Holy Spirit. Kaya sa kabila ng lahat ng paghirap nila, their hearts, punong-puno ng tinatawag na abounding joy because of the Holy Spirit that leads them to generosity. So hindi ko alam ano ang role mo sa kingdom of God. Pero sigurado ako, walang tunay na anak ng Diyos na nakaupo ka lamang dito. Maaring ikaw, sinusundo ka pa rin hanggang sa ngayon. Huwag ka na magpapasundo, ikaw na mismo pumunta dito. Kung malayo kayo, malayong pinanggagalingan nyo, magsimula na kayo doon ng alas 4 madaling araw. Galing kayo Kanlubang, maglakad, alas 4 madaling araw, punta rito. Di at least nakapag-exercise na kayo. Di ba? Ayos ba? Sabi, hirap nito Dali lang yun. For you have been my partners in spreading the good news about Christ. From the time you first heard it until now. Because of that, I am certain that God, who began the good work within you, will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns. So this is the day of reckoning. The final day of God. Ang titingnan ng Diyos dito, kung totoong anak ka, nagawa ba ng Holy Spirit yung purpose niya sa iyo? O you remain doing your own purposes para sa buhay mo? I'm sorry, hindi ka masasama sa rapture. Ilan sa inyo dito? Ako excited ako anytime na mag-rapture. Excited ba kayo? Pakita sa kamay yung excited. Ilan sa inyo dito gustong sumama sa rapture? Pero ilan sa inyo yung sigurado ka? Gusto mong sumama pero hindi ka naman sigurado. Ha? Gusto mong sumama pero hindi ka sigurado. Hindi ka sigurado Busy ka sa iyong sarili, sa ambition mo, di ba? Marami, siyempre, takot ka na maiwan ka dito. Dahil pag naiwan ka dito, naku po, matindi relationship mo. Yung tawag ito, yung, ano ba ito, grasshopper? Ano ba yung tawag doon? Kasing laki, tipaklong, kasing laki ng kabayo ang mga ngipin. Alam niyo kung maintindihan niyo yan, matatakot ka sa Diyos. Kasi alam mo na wala kang pupuntahan. Kasi ang mga tao sa ngayon, alam niyo, pinag-uusapan, yung mga technology, lahat-lahat ng iyan, pinag-uusapan yung iba, talaga namang natutuwa pa sila without them knowing na mapapahamak ng buhay nila. Tayo po'y malapit na doon. At ang Diyos mismo ay nagsasalita dito. Sa lahat ng mga preachers na totoo na tinawag at pinili ng Diyos, walang ibang pinag-uusapan ngayon kundi about the rapture. It's all about the rapture. Ibang mga preachers sabi niya, whether we like it or not, lahat ng ininvest mo sa iyong sarili, all will be gone. The only investment na mapapakinabangan mo is what you have done for Jesus Christ. Ano ang ginawa mo sa Panginoong Hesukristo? These are the things that matters, hindi yung ginawa mo para sa iyong sarili. I hope, bawat isa sa inyo, halimbawa mag-asawa kayo, why not come to the feet of Jesus? At sabihin mo sa Kanya, Mr., Mrs., bakit hindi natin tingnan yung buhay natin? Are we living for Jesus Christ? Brother,
Magkapatid kayo? Sister, magkapatid kayo? Bakit di natin tingnan yung buhay natin sa ngayon? Parents to their children, huwag nyo silang konsentihin. Wow. Kasi habang kinukonsenti mo yan, pati ikaw, delikado ka, mapapahamak ka rin. Tingnan mo sila. Halimbawa, isang kasi yung mga magulang kapag kayong mga anak ay nakapag-aral na sila, may mga trabaho, nakapag-asawa na, pinababayaan no. Mas malaki ang iyong responsibility. Why? Dahil pag nanganak yan, pati yung anak, isipin mo na idagdag pa na mapunta sa impyerno yan. Now, ulitin ko ito. Kahit gaano ka kabait, kapag hindi ka totoong nagbago at walang Holy Spirit sa iyo, impyerno ka rin. Halimbawa, nag-asawa ka ngayon. Sasabihin mo, ang bait ng aking asawa. Oo nga, mabait yung asawa mo, pero pang-impyerno naman siya. Baka pati ikaw damay ka. Baka ikaw pang kasama ka. Kaya nga sabi nga ng Panginoon, may dalawang nakahiga. Yung isa ay kukunin at yung isa ay maiiwan. Bakit? Kasi yung lalaki, busy pa siya sa pagtitinda. Bakit? May binabanggit ba ako? Sabi mo sa kagabi, huwag kang maging busy para sa iyong sarili. Wow. Maging busy ka sa Diyos. Punuin mo yung puso mo ng salita ng Diyos. Alam niyo ba, kapag nasa yung Holy Spirit, siya ang mag-uukit ng salita ng Diyos sa utak mo at sa puso mo. Bakit? To give you the enabling power and grace to live for Jesus Christ. Without the Word of God in your heart and in your mind, it's impossible for you to obey and to live for Jesus Christ. Because ang Holy Spirit, ang gagamitin niya is the Word of God. Kaya nga, alam niyo, anong sabi ni David? David at that time, the greatest king, the most wealthy person. Ano sinasabi sa Psalms 119? Ano sabi niya? 112, makinig kayo mabuti. Masyado siyang powerful, masyado siyang napakamayaman. Kaya nga, si Solomon ay naging mayaman dahil ipinasa ni David yung kanyang kayamanan sa anak niya. I am determined to keep your decrees to the very end. Ano ang pinamumuhay? Salita ng Diyos. Kaya siya, kahit anong nagagawa niya, makinig kayo, verse 11, ang sabi niya, Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Maaaring ikaw mabait ka sa tao, pero patuloy kang nagkakasala sa Diyos. When you have the word of God, yung Holy Spirit, yan ngayon ang magpapatupad sa iyo. So maraming taong masasagasan, you will sin against your fellow man. But you obey God. So you obey God. You love God. At when you obey God, maraming masasaktan dyan. Ang unang masasaktan mo dyan, yung bloodline mo. Yung bloodline mo ang masasagasaan dyan. Why? Kasi yung bloodline mo, nandiyan yung connection ni Satan. Nandiyan yung 5 senses. So if you're born again, anak ka ng Diyos, you have the Holy Spirit. The Holy Spirit will begin to do His work and purpose. So maraming masasaktan dyan. Maaring kamag-anak mo, pero thank God, maaring mamulat sila. Pag hindi sila nagbago, mapapasama sila sa Romans. Anong sinabi roon? Baka maging basurahan yan. At kapag ikaw asawa, at sinabihan ka ng asawa mo, o ikaw ay magulang, sinabihan ka ng anak mo, makinig ka. At kung ikaw anak naman, pinagsabihan ka ng magulang, makinig ka. Sundin mo yan. Huwag mong ipipilit kasi yung alam mo. Ano mang pinag-aralan mo dito sa mundong ito with God, wala yan, that's basura. Hindi tinatanggap ng Diyos yan. Tingnan yung sinabi ng Panginoon. God has chosen the foolish things in the world to confound the wise. And God has chosen the weak things in the world to confound the mighty. Anong ipagmamalaki ng tao? Wala. Ang tanging pag-asa mo, maawa ang Diyos sa iyo. So the Holy Spirit, makinig mabuti, siya ang magdadala sa rapture. Itutuloy natin ito next Sunday. I hope hindi pa mag-rapture. Oh, hallelujah!